siyang alam, kasama siya sa inimbestigahan. So ibig sabihin alam niya. Kung alam niya, bakit umuwi siya sa Pilipinas? Parang walang nangyari. Kaya nga sabi ko, ba't kaya pumapayag yung pamilya nitong Tantoco? Ganyan ba kayo katakot sa mga Marcos? Kayong pumayag, dapat imbestigahan kung ano nangyari dyan sa anak ninyo. O unless, baka meron din silang alam or ewan ko. Ayoko na mag-assume. Baka mamaya makasuhan pa ako. So ako, nagre-react lang po ako dito sa balita. Binabasa ko lang to and then nilalabas ko rin sa lobby ko. Nagtatanong lang ako, ano ba to? Parang may irregularities dito. Ayan, given the gravity of this allegation and the matters, undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances or on the circumstances of Mr. Tantoco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady of the Philippines government officials. I also call for the clarification of the First Lady's whereabouts. Nasan ba siya niyan? Nagpa-party rin ba siya niyan? Kasi merong mga video nagsasayaw-sayaw sila pagkatapos nung piging, hindi ba? So kasama ba siya doon sa after party, gano'n? Kasi may party tas may after party pa. Kasama ba siya doon? Yun yung tinatanong niya. At the relevant time, as may be reflected in official records such as medical examiner's report to dispel further speculation. So, humihingi na ang kapatid ng ate, si Super Ate na hindi nila pinapansin, humihingi na ngayon ng paliwanag sa Malacanang patungkol dito sa involvement. Involved ba sila o hindi? It's easy to say hindi. Sabi ko nga sa'yo, if I were the PCO secretary, ano nang gagawin ko? I will deny it. Kasi kapag di mo dininay, ibig sabihin totoo, hindi mo dininay. Hindi ba? At least man lang ipinaglalaban mo kahit kasinungalingan katulad ni Risa Ontiveros. Huling-huli na sa akto, dinidinay pa. Ganyan kagaling. Dapat nag-seminar kayo kay Risa. So dito, hindi umiimik, wala man lang kilos, wala man lang balita. So dito mo palang makikita, the fact na hindi binalita to ng malalaking mainstream, tapos di umano may kasama din daw dyan na executive ng GMA7 daw. Meron daw post ng GMA7 tapos tinanggal after. So ano to? Meron ng whitewash na nangyayari. Bakit ginagawa ninyo to kung wala kayong kasalanan? Hindi ba? Kung wala kayong kasalanan, it's easy to say, no, hindi ko alam. Hindi ko rin alam na addict yan. Hindi ko rin alam na gumagamit yan. Baka first time lang sumubok, hindi kinaya ng katawan kasi may sakit sa puso. Kasi sabi ko nga, imposible rin eh. There's also a possibility to, hindi ko sinasabing totoo, there's also a possibility na ngayon lang gumamit to kasi at 44, malakas pa katawan mo niyan. Kahit na medyo may sakit ka sa puso, medyo kakayanin mo pa yan, no? Di ba? Ako nga high blood eh. Nasa ganyang mga edad na rin ako, nagme-maintenance nga ako eh. Kahit na minsan mataas ang BP ko, kinakaya ng katawan ko. Pero ito, kasi kung prolonged use na ito, kung lagi ka nang gumagamit nito, medyo nasasanay na yung katawan mo eh. Pero para ikamatay mo, ito, ibig sabihin na sobrahan ka kasi bakit ka nasobrahan? Kung matagal ka nang gumagamit nito, alam mo na yung dosage mo, di ba? Hindi ka sosobra doon sa kaya mong singutin. Pero namatay siya eh. So, pwedeng may foul play dito, pwedeng hindi naman talaga siya gumaganyan, pwedeng nilasing siya, tapos, sige, try mo. Hindi niya nararamdaman yung tama, payabang na din, tapos dinagdagan, ayun na. Naghalo-halo na yung medical by Jessic at saka yung San Miglite. Naghalo-halo na, ayun, nagkaroon na ng komplikasyon, no? Di ba? So, kailangan, kung ako kapatid ko yan, hindi ako papayag. Kailangan lumabas yung totoo, ano ang nangyari. Sa kapatid ko, kailangan ko marinig yung mga kwento ninyo. Ano bang ginagawa nyo? Nangisay ba siya na lang bigla? Wala siya, mag-isa lang siya, nasa banyo. Ano ba nangyari? Hindi ba? So kung ako, kailangan kong malaman nyo. Well, hindi naman ako kamag-anak. Hindi naman siguro sila ganito kaitim. Pero ito, magandang development to. This is a good development actually na hinihingi ni Amy Marcos. Pero yun na nga, considering na siya ang may hawak currently ng foreign relations, foreign affairs, whatever. Hindi ba? Nangyari to sa abroad, di paimbestigahan mo kung talagang ikaw ay gusto mong humingi ng accountability. Ano mo na to, nakakahiya tayo, Amy. Nakakahiya tayo sa ibang bansa dahil sa nangyari na to. Hindi lang ito dito hindi lang grabe daw ito sa Amerika kahit daw yung hindi mahilig sa politika.
alam daw itong issue na ito. So, nakakahiya ang bayang Pilipinas. So, dapat magpa-imbestiga ka, Amy, para malaman natin ano ba talaga ang nangyari, ano ba yung protocol, bakit ba kasama tong mga to, sino ba tong mga to. O hindi ba dapat malaman natin na saan galing yung white powdery substance na yun. Oh, dapat ganun eh. Oh, nasa na ba itong mga tao na to? Nakauwi na ba dito? Naka-hold pa din sila doon? Nakakulong ba sila? Yung mga ibang pangalan dito, nakakulong ba sila? Hinold ba sila? Or sila ba ay minomonitor lang? Hindi lang sila makauwi ng Pilipinas dahil naka-open pa yung kaso doon? May ganun ba? O hindi ba? Ang tanong pa is, ito, jowa nung anak mo to, ba't kasama mo? Anong ano niyan? Anong trabaho niyan sa gobyerno? Ano ba yan? Yung mga entourage mo, konektado ba yan sa opisina mo? Konektado ba yan sa opisina ng film industry? Nagbayad ba ang gobyerno ng pamasahe sa kanila? Alam mo yung mga ganung bagay, dapat malaman natin yan kasi kung pera ng taong bayan yung ginamit yan, it's just right na hanapin din natin yan. Hinahanap nyo nga yung pera ni Inday. Di ba? Yung pera na ginastos ni Inday sa kabutihan, ito pa kayang perang ginastos sa kabulastugan. So good job ka dyan, Amy, pero mas mabibilib ako sa'yo kung iano mo yan. Mas mabibilib ako sa'yo kung ikaw ay paiimbestigahan mo yan at magpapatawag ka ng caucus sa Senado para talagang mabuksan, malaman ng Pilipino kung ano ba talaga ang naganap dito. So ito yung report ng bilyonaryo tungkol dyan sa request ni Amy Marcos. Humihingi ng full report sa Malacanang si Senador Amy Marcos kaugnay sa pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Los Angeles noong March 8. Napakalakas ng loob ng agenda ng bilyonaryo na nailabas at pangalanan. Pati yung di umanong kasama dito, di umano na si First Lady. O hindi ba? Napakalupit nitong bilyonaryo. Bakit kaya kumakana? Kasi ang alam ko sila ABS-CBN din to eh. So ano yan, kampi nyo yung Katol Network pero yung yung bagong network nila, yung bagong news platform nila, kaaway nyo, ganun. Kasi pinangalanan talaga sila eh. So medyo sabi ko somehow natapangan ako sa bilyonaryo kasi sila lang talaga ang naglalabas nitong balitang ito, yung mga malalaking media network nga. Walay. Kasama na riyan ang anumang direct o indirect na pagkakasangkot ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kasama ng unang ginang si Tantoco sa delegasyon ng mga dumalo sa Manila International Film Festival nang masawi ang Rustans executive dahil sa drug overdose ayon sa isinasagawang investigasyon. So ayon sa sinasagawang investigasyon, ayan pa sila nagpa-party Humihingi Wala ng na. full report sa mamaya papakita natin nagpa-party sila. So ayon iyon sa investigasyon pa lang. Wala pa namang final na findings. Wala pang final na findings pero ayon sa initial na investigation, ang pagkamatay, drug overdose, tapos may mga nakita silang paraphernalia na kinumpirma nila na cocaine. Di ba? Kaya nahihiya niya.